Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero sa NAIA. Kumpara nung nakaraang taon, mas marami raw ngayon ang pasahero sa airport. Dagsa na rin ang mga biyahero sa mga pantalan. Live mula sa Pasay City, may report si Ian Cruz. Ian! Yes, Maris, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy ang pagdating ng ating mga kababayan na babiyahe patungo sa iba't ibang mga destinasyon. At Maris, ang sabi nga ng mga nakausap natin na personel ng NAIA, sa kanilang obserbasyon dati-rati kapag ganitong mga oras ay halos wala na mga pasahero, pero ilang araw nga bago yung Semana Santa ay talaga namang napakarami pa rin mga dumarating at sa pagpasok natin kani-kanina lamang dun sa loob ay mas marami ang mga bumabiyahe patungong abroad. At Maris, kanina nga ay nagtungo din tayo sa pantalan sa Maynila at napakarami rin ng mga pasahero. Madaling araw pa lang kanina, may mga pasahero na naghihintay ng flight sa NAIA Terminal 3. Ilan sa kanila, maaga nagpunta sa paliparan para makaiwas sa aberya at traffic. Buong maghapon, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero sa paliparan ilang araw bago ang Semana Santa. Kanya-kanya silang destinasyon at rason sa pagbabakasyon. Sa ngayon, nasa 14% na raw o lampas 70,000 pasahero ang nadagdag sa bilang ng mga pasahero ng paliparan kumpara sa parehong panahon noong 2018. Isa sa mga tinitingnan nilang dahilan ay ang mas mahabang operasyon ngayon ng paliparan. Noong nakaraang taon, nasa 18 oras lang ang operasyon ng paliparan, pero ngayon, 22 oras na. Mas dadami ho yan based historically. Magmula ho bukas hanggang Huwebes, maximum hanggang Huwebes na ho yan, or Wednesday. Patuloy namang mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa paliparan. Sa unang x-ray pa lang, sari-saring ipinagbabawal na gamit na ang nakukumpiska, pati na ang toy gun na ito. Narito rin ang mga kinatawan ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs gaya ng PIDEA, PNP at NBI. Drugs ay definitely bawal. Hindi po dapat tinatala ng pasahero or even slight possession of these items. Kasi as a part of, as a rule, kailangan ng PIDEA mga siwasan itong mga pag-apprehend. Ipinagbabawal din pati ang mga liquid, aerosol, gel, lighter at mga kemikal, pati mga matatalas na bagay. Ang isang passenger airline naglabas ng tips para iwas hassle ngayong Semana Santa. Para makaiwas daw sa mahabang linya ng mga tao, maaari kayong mag-online check-in. Mas mabuti rin daw na lumabas ng maaga para hindi ma-traffic sa kalsada. Huwag din daw kalimutan ang mga dokumentong kailangan sa pagsakay ng eroplano, gaya ng mga ID at passport. Ugaliin din na i-check kung may mga nabago sa inyong flight detail o di kaya ay sa terminal kung saan kayo dapat sasakay. Bukod sa paliparan, dagsa rin ng mga pasahero sa mga pantalan. Sa pier ng Maynila, marami na rin ang bumabiyahe sakay ng barko, pamilya, magbabarkada pati mga dayuhan. Para sa kanila, mas mainam bumiyahe sa barko pa probinsya. Ay sobrang mahirap po kasi ilang balik ko na po sa Coron. Airplane dati, sobrang mas mahirap, mas convenient yung barko kasi mas maraming slots. So, lalo na kung mas maaga pa yung book, so mas madaling magbiyahe talaga. Sarado rin ang ilang bangko simula April 18, Huwebes Santo. Ang mga branch ng BDO at Security Bank magsasara hanggang April 21, Linggo ng Pagkabuhay. Hindi rin muna magagamit ang mga ATM ng BDO mula alas 8 ng gabi ng April 19 hanggang alas 12 ng tanghali ng April 20, Sabado de Gloria. Wala pang anunsyo ang ibang bangko. Sa April 22, balik regular na ang operasyon ng mga bangko. Maris, sa mga babiyahe nating mga kababayan na ngayong gabi man o sa mga susunod pang mga araw bago ang Semana Santa, ang pinapayo ng mga otoridad ay dumating sila ng maaga sa mga paliparan o pantalan para nga iwas aberya. Maris? Alright, Ian, nanggaling din ako kanina dyan sa paliparan at sinabi nga sa atin ni General Manager Edmond Real na bukas inaasahan yung bulto o simula ng pagdagsa talaga na mas marami pang mga pasahero sa paliparan. Pero sa pantalan ba, Ian, kailan na daw talaga inaasahan yung bulto ng mga pasahero at paano nila pinaghahandaan itong bulto ng mga pasaherong ito, Ian? Actually, Maris, yung sa pantalan doon sa Northport na ating pinuntahan kanina,
bukas nga daw ay wala pa silang nakaschedule na outbound na barko. So ibig sabihin yung parating lamang o yung inbound na barko yung kanilang inaasahan. At sa araw ng linggo ay mayroon silang mga outbound na biyahe at doon nila inaasahan na mas dadami pa itong mga sasakay. No? Actually, Maris, nung nakita natin yung manifesto, sinasabi sa atin ng mga otoridad na nasa 11,000 na ang umalis doon sa Northport mula noong April 8 hanggang sa kanina at mga 9,000 naman yung mga pumasok ng Maynila sakay ng mga barko at inaasahan nga nila na sa mga susunod pang mga araw ay kung ngayon ay may mga pangilan-ngilan na mga slots na open pa doon sa mga barko sa paglapit ng araw sa Semana Santa nakikita ng mga otoridad na talagang fully book na itong mga biyahe ng mga barko, Maris. Kailan yun, Ian? Kasi parang sinabi mo kanina na may mga open slots pa. Pero gaya ba dun sa terminal halimbawa ng bus na halos lahat ng mga bus lines o bus terminals sa pinuntahan ng ating reporter, kumbaga parang fully booked na. Sa mga barko ba, ganun din ba ang magiging aasahang problema ng mga pasahero? O at least kahit papaano dito naman may mga aasahan talaga sila o practical yung pagpupunta sila dyan, magbabakasakali, kahit na wala silang reservation, may maaabutan silang mga slots para makabiyahe. Ian. Maris, yung naipakita sa atin ay yung hanggang until Sunday lamang na manifesto. So nakita natin na may chance pa yung mga kababayan natin na makasakay sila ng barko sapagkat may mga ilang barko na mga more or less mga 50 yung mga bakante pa na mga slot na ibig sabihin yung pinakita kasi sa atin yung actual capacity and yung nakabook na doon sa specific na barko pero may chance pa nga yung mga kababayan natin dahil hindi naman lahat nung nakabook talaga ay dumarating. So 45 minutes bago yung itinakdang pag-alis ng barko ay talagang nagtatawag yung mga taga-pantalan, yung mga port authorities nung mga chance passenger at kapag nakapagbayad na sila ng terminal fee at nakasailalim sila doon sa security procedures, nakuha na nila yung kanilang boarding pass, ay makakapanik na sila doon sa barko patungo sa iba't ibang mga probinsya, Maris. Iyan, sa pag-usap mo sa mga authorities, meron ba silang nababalita? May intel report ba sila ng kung anumang banta? Yes, Maris, sa mga sandaling ito, walang binabanggit ang mga otoridad, ang mga pulis o mga sundalo na may specific threat sila na nakukuha para dito sa Semana Santa. But just the same, talagang in place naman ang security protocol sila, lalo na dito sa NAIA, talagang napakahigpit ng ipinatutupad na seguridad dahil dito napakatindi ng layer ng mga x-ray pagpasok pa lamang doon sa susunod na bago ka mag-boarding at kung papunta pa ng ibang mga country like sa Estados Unidos meron pa silang isa pang security or final check. At doon naman sa Pantalan, Maris, na pinuntahan natin, nakita natin na talagang malaki ang improvement dito kumpara doon sa mga nakaraang taon na operasyon na nagko-cover tayo sapagkat talagang maaliwalas yung kanilang ginagalawang lugar doon at parang airport na rin yung system nila sapagkat ang ginagawa nga, ine-x-ray din yung mga bagahe, walang mano-manong pagtingin, kaya napakabilis nung nangyayaring pagsisiyasat dun sa kanilang mga bagahe at dumadaan din dun sa walkthrough na parang x-ray din yung mga kababayan natin na walkthrough metal detector para malaman din kung may kontrabandong dala yung isang pasahero. So lahat ng mga measures na yan ay nagpapabilis at nagpapagaan doon sa pinapaigting na seguridad at nakikita naman natin na maraming mga security forces ang nakakalat sa iba't ibang mga paliparan at pantalan at like yung mga binanggit mo kanina, mayroong mga interagency task force na sama-samang kumikilos sa iba't ibang mga ports para matiyak ang seguridad ng mga babiyahe ngayong Semana Santa, Maris. Ian, how about yung mga kolorum ng mga bangka? May mga nakakalusot pa ba ng mga ganyan dyan sa may Pantalan? Yes, Maris, doon sa Port of Manila talagang ang mga nakakabiyahe lamang doon ay yung mga malalaking barko pero pagdating doon sa mga maliliit na bangka, siguro ito, Maris, yung mga tinatawag na mga inter-island na mga motorized boat or mga bangka ito yung mga nandoon sa mga ibang mga
puerto sa labas ng Metro Manila, pero yan naman ay binabantayan ng Philippine Coast Guard. At actually, nung makausap nga natin nung isang araw lamang si Commander Arman Balilo, ang talagang sinasabi niya sa atin yung protocol talaga ng Coast Guard ay kailangang lahat ng aalis na sasakyang pandagat, maliit man o malaki, ay kailangang magsasabi sa Coast Guard sapagkat kung hindi ay magiging illegal yung kanilang pagpalaot, kung ano man yung kanilang gagawin doon sa laot, kung maghahatid sila ng pasahero o mangingisda. So, iyan ang nais gawin ng Coast Guard sa ngayon. At ang National Coast Watch Center naman, Maris, ay may programa na hopefully ay makabitan lahat ng mga legal na mga bangka ng transponder at doon ay mamomonitor na nila ang lahat ng mga gumagalaw na mga sasakyang pandagat sa ating kapuluan, Maris. At huli na lang, dumako naman tayo dyan sa NAIA, sa Paliparan. Kumusta yung air traffic? Nagkukos ba ito ng mga delays sa mga pasahero sa ngayon or wala naman tayo nakikita mga aberya so far? Maris, kanina nakatingin ako doon sa monitor kung saan nandoon yung mga listahan ng mga outbound planes palabas dito sa NAIA. Nakita naman natin na wala tayong nakikita ng mga nadidelay o ng mga nakakancel na flight so far dahil maganda naman ang panahon. At ang napuna ko lang talaga, Maris, ngayon mas marami yung mga nandoon sa international flights at obserbasyon na rin ng mga opisyal ng MIAA na talagang sa paglipas ng panahon ay mas marami pang mga kababayan natin ang nagbabiyahe pagka may mga long weekends at may mga ganitong ang Semana Santa o may mahabang bakasyon. Pinipili nung iba na mas mag-abroad sila dahil mas maraming mga promo ang mga airline companies. Kaya nakikita nila na ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, Maris, kapag pumasok ka ay talagang kala mo box office yung international flights kumpara doon sa domestic flights na talagang halos kukonti na lamang, normalan na lamang yung nakikita natin ng mga pasahero. Pero just to say, marami rin tayo nakikita mga kababayan natin na nandoon sa gilid ng malapit sa check-in area na nakita natin na talagang iba natutulog na. So most likely karamihan naman sa mga check-in counters ng domestic flights ay bukas na. So maaring sila ay talagang sabi mo nga kanina magpapalipas na rin na magdamag dito para pagdating ng flight nila sa madaling araw ay hindi na sila malilate, Maris. Kasi karamihan ng mga domestic mas maaga yan, sa mga umaga yan hanggang sa hapon. Pero yung mga international flights din marami rin yan sa mga gabi. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.